Lian's point of view. You're hired. Sambit ng isang matandang babae na nasa aking harapan. Matagal-tagal na rin kaming naghahanap ng yaya. Mabuti naman at naisipan mong mag-apply. Dagdag na sabi pa niya. Agad nanlaki ang aking mga mata. Po, talaga po. Hindi makapaniwalang bulalas ko. Naku, maraming salamat po. Dagdag na sabi ko pa. Maaari ka nang magsimula bukas. I-stay in ang trabaho na ito kaya naman magdala ka na ng mga gamit at damit mo dahil dito ka titira sa bahay na ito. Saad muli ng matanda. Ako nga pala si Manang Edna. Biglang pakilala pa niya. Maraming salamat po ulit. Nagagalak na saad ko. Tumangulang siya't bahagyang ngumiti bilang tugon sa akin. Maya-maya lang ay naglakad na siyang paalis kung kaya't iniwan akong nakaamang at tulala sa malaking bahay na nasa aking harapan. Hindi ako makapaniwalang makakahanap ako agad ng trabaho dito sa Maynila at sa ganito kaganda at kalaking bahay pa. Hindi ko alam kung gaano akong katagal nakatulala sa bahay na yon bago ko naisipang maglakad paalis. Halos 2 linggo na akong naghahanap ng trabaho at paubos na rin ang pera ko. Ito na siguro ang magiging simula ng bagong buhay ko at gagawin kong lahat para maging maayos ang trabaho ko dito. Para sa kinabukasan, Lian, kailangan mong galingan. Sambit ko sa aking sarili. Ilang kanto lang ang layo ng bahay na pagtatrabahuhan ko sa bahay ng aking kaibigan kung saan ako panandaliang nakikitira. Halos kalahating minuto rin akong naglakad at nang marating ko ang bahay ng aking kaibigan ay mukha niya agad ang aking natanaw. Stella, anong ginagawa mo riyan? Nagtatakang pag-uusisa ako. Hindi na maipinta ang kanyang mukha. Para bang may dinadala siyang isang malaking problema. Maya-maya lang ay sunod-sunod siyang bumuntong hininga bago tumayo. Wala, ayos lang ako. Saan niya? Naningkit ang mga mata ko at tinitigan siyang maigi. Sabihin mo na, di ka naman ganun kagaling magsinungaling eh. Giit ko. Muli na namang bumuntong hininga si Stella. Naputulan tayo kasi ng kuryente. Pag-amin niya. Halos 2 buwan na rin kasi tayong hindi nakapagbayad. Nakatungong sabi pa niya. Huwag kang mag-alala. Hoy Stella, nasaan ang bayad mo sa renta ha? Malakas na sigaw ng isang babae. Humahangos itong naglalakad palapit sa pwesto namin. Huwag mong sabihing wala ka pa ring pambayad. Pangatlong buwan mo na ito ah. Magpasalamat ka dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin kayo pinaalis. Sunod-sunod na singhal pa niya. Aling Nena, tanging nasambit ni Stella. Kitang-kita kong matinding hiya at kaba sa kanyang mukha. Wala pa po kasi kaming naiipon. Baka po pwedeng bigyan niyo po muna ako ng 1 buwan. Nagsusumamong sambit pa niya. Ang kapal naman ng mukha mo para humingi pa ng 1 buwan. Nanggagalaiting singhal ni Aling Nena. Uy, ano bang akala nyo? Intindihin ko na lang kayo palagi. Paano kayo magkakaroon ng pambayad gayong mga wala naman kayong trabaho? Huwag niyo nga akong pinaglololoko. Dagdag na sigaw pa niya. Sandali lang po, Aling Nena. Singit ko sa kanilang usapan. Sa susunod na buwan po magbabayad na kami. Seryosong sabi ko pa. Bahagya siyang tumikhim bago bumaling ng tingin sa akin. Huling beses na ito ha. Sa susunod na punta ko rito at wala pa rin kayong pambayad, umalis na kayo rito. Akong nalulugi sa inyo eh. Mataray na asik niya. Hindi na ako makikinig pa sa pagmamakaawa nyo ha. Matuto kayong mahiya dahil ang tagal-tagal ko na kayong pinagbibigyan. Dagdag na singhal pa niya. Magsasalita pa sana ako ngunit mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Ang tingin ko ay natuon sa aking kaibigan. Kitang-kita ko ang pangingilid ng kanyang luha ngunit pinipigilan niyang bumagsak ang mga ito. Hindi na ako nagdalawang isip at agad siyang nilapitan para tapikin ang kanyang balikat. Huwag ka nang mangamba, okay? Nakangiting sambit ko sa kanya. Natanggap ako bilang yaya at magsisimula na ako bukas. Magkakaroon na tayo ng pambayad sa upa natin dito. Dagdag na sabi ko pa. Bakas ang gulat sa mukha ni Stella nang mapatingin siya sa akin. Hindi mo naman to problema eh. Ako ang dapat gumagawa ng paraan para makahanap ng ibabayad. Saad niya.
Napataas ang isang kilay ko habang diretsyong nakatitig sa kanya. Dalawa tayong nakatira dito, kaya magtutulungan tayo, okay? Besides, kung hindi dahil sa'yo sigurado akong sa lansangan ako pupulutin. Giit ko. Huwag ka nang kumontra, baka masabunutan pa kita eh. Nagbabantang singhal ko pa. Kahit papano, nawala ang lungkot at pangamba sa kanilang mukha at napalitan yun ng konting saya. Halos isang buwan na kaming magkasama sa tinitirhan naming apartment. At totoo na kung hindi dahil sa kanya'y wala akong matutuluyan. Malaki ang utang na loob ko kay Stella kaya naman handa akong gawin ng lahat para lamang makabawi sa kanya. Kung ganun ay may trabaho ka na? Biglang tanong ni Stella nang makapasok kami sa bahay. Sana matanggap na rin ako sa inaplayan ko. Mahinang bulong pa niya. Bahagya akong tumango. Malapit lang dito sa bahay kung saan ako magtatrabaho. Kailangan kong tumira dun eh, pero uuwi naman ako dito kapag day off ko. Paliwanag ko. Bigla ko siyang inakbayan dahilan para mapaigtad siya sa gulat. Huwag kang mag-alala, matatanggap ka rin sa trabaho, okay? Naniniguradong sambit ko pa. Sana nga, pabulong na saad niya. Mabuti na lang at meron pa kaming stock ng pagkain kahit papano. Aminado akong hindi na ako makapaghintay na pumasok sa trabaho bukas. Pero hindi ko rin maiwasang kabahan. Hindi ko pa nakikita ang magiging boss o kahit ang batang aalagaan ko. Hindi ko rin alam kung anong nakita sa akin ni Manang Edna at tinanggap niya ako. Pero nagpapasalamat ako sa kanya. Franco's point of view. Nasaan na bang bagong yaya ng anak ko? Seryosong tanong ko. Kalalabas ko lang mula sa aking kwarto at dumiretso agad ako sa kusina. Ang akala ko ba nung isang araw pa may natanggap? Bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nakikita? Kunot noong tanong ko pa. Sir, hindi ba't ngayon na lang po ulit kayo nakauwi rito sa bahay? Biglang sambit ni Manang Edna. Kung gusto niyo po siyang makita at makilala, itatawagin ko po siya. Dagdag na sabi niya pa. Bahagya naman akong nakaramdam ng kaba. Hindi ko na rin napansin ang paglipas ng araw at nawala sa isip kong naging abala nga pala ako sa kumpanya. Wala naman talaga akong balak na mag-hire ng yaya. Sadyang napilitan na lang ako dahil madalas akong wala sa bahay at may katandaan na rin si Manang Edna. Sa kabila noon, kailangan ko pa rin maging maingat sa mga taong makakahalubilo ng anak ko. Hindi ako maaaring magtiwala basta-basta't kung kani-kanino lang. Ilang minuto pa lamang nakakalipas ay nakita ko na ang pagbalik ni Manang Edna. Ang tingin ko'y nakatuon sa isang dalagang nakasunod sa kanya. Batid kong hindi nagkakalayo ang aming mga edad at hindi ko rin maitatanggi ang kanyang kakaibang ganda. Ni hindi ko man lang nagawang ialis ang tingin ko sa kanya. Kahit ang pagkurap ng aking mga matay hindi ko magawa. Siya po si Lian, ang yaya ng inyong anak. Biglang sambit ni Manang Edna dahilan para mabalik ako sa ulirat. Siya naman si Sir Franco, ang boss natin. Dagdag na sabi niya pa. Magandang araw po, sir. Ikinagagalak ko pong makilala kayo. Nakangiting saad niya. Kahit ang kanyang tinig ay may kakaibang dulot sa aking katawan. Maraming salamat din po pala sa pagtanggap ninyo sa akin. Wika pa niya. Saglit akong natahimik. Pilit pinakakalma ang aking sarili. Iilang sandali ko pa lamang siyang nakaharap ay parang nawawala na ako sa aking katinuan. Ngayon lamang ako nakakilala ng babae na may ganitong epekto sa akin. Walang anuman. Wala sa sariling sagot ko. Bahagya akong tumikim pagkatapos ay agad na nag-iwas ng tingin. Inaasahan kong magagampanan mo ng maayos ang iyong trabaho. Nag-iisang anak ko lang si Angela at ayaw na ayaw kong may mangyayaring masama sa kanya. Seryosong saad ko. Huwag po kayong mag-alala, sir. Hinding-hindi ko po pababayaan ang anak nyo. Masigasig na tugon ni Lian. Sisiguraduhin ko pong nasa maayos na kamay at pangangalaga ang anak nyo. Dagdag na sabi pa niya. Muli na naman akong napatitig sa kanya nang bigla siyang ngumiti. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso at halos magkarambola ng dibdib ko dahil dito. Ngayon lang to nangyari sa akin at hindi ako makapaniwala ngayon ko pa talaga to naramdaman. Maraming salamat, Lian. Maaari ka nang bumalik sa ginagawa mo. Biglang sambit ni Manang Edna. Sige po, Manang. Ang tingin ni Lian ay biglang bumaling sa akin. Mauna na po ko, sir.
Maglalaro pa po kasi kami ni Angela. Paalam niya. Tanging pagtango ang nagawa ko bilang tugon. Nang mapatingin ako kay Manang Edna, ay naningkit na ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Kakaiba na rin kasi ang ngisi sa kanyang labi. Kahit wala pa siyang sinasabi, alam ko na kung anong iniisip niya. Hindi mangyayaring iniisip niyo, Manang. Nakangiwing singhal ko. Masyado na akong matanda para sa ganyan at meron na rin akong anak. Giit ko pa. Bigla na lang siyang tumawa ng malakas dahilan para mapasimangot ako. Wala naman akong sinasabi, sir. Abay, masyado kang defensive. Nangaasar na saad niya. Kilala na kita, Manang. Di na ako maaaring magkamali sa mga kutob ko. Asik ko sa kanya ngunit mas lalo lamang niya akong tinawanan. Hindi ko na lang siya pinansin. Bagkus ay nagsimula na akong kumain ng almusal para makapasok na ako sa aking kumpanya. Matapos kumain ay agad akong nag-ayos ng aking sarili. Nang makontento ay nagmamadali na rin akong umalis ng bahay. Kahit nasa biyahe, hindi pa rin nawala sa isip ko si Lian. At hanggang sa makarating ako sa aking opisina ay siya pa rin ang iniisip ko. Mariin akong napailing para iwaksiyon ngunit nabigulang din ako. Hindi tuloy ako nakapag-focus sa mga trabahong kailangan kong gawin. Ano pre, ayos ka lang ba? Biglang sita sa akin ang matalikong kaibigan na si Idam. Kanina ka pang tulala dyan ano ba nangyayari sa'yo? Nag-uusis ang tanong niya. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ko. Wala, may iniisip lang. Pagdadahilan ko. Mabuti na lang at hindi na rin siya nangulit. Pinilit ko na lang ito ng atensyon ko sa pagtatrabaho hanggang sa lumipas sa mga oras. Ilang araw na akong tambak sa mga gawain ngunit hanggang ngayon, parang hindi ito nababawasan. Ang mas malala, mas lalo pa itong nadadagdagan. Napaigdad na lang ako sa gulat ng pabagsak na bumukas ang pinto ng aking opisina. Napabuntong hininga na lang ako nang makita ko ang pagpasok ni Thea. Wala pa ring pinagbago sa kanya. Naka-makeup, bitmit ang mamahalin niyang bag, at nakasuot ang mamahalin ding mga damit. Hi Franco! Kumain na tayo ng lunch. Malanding sambit niya. Agad siyang lumapit sa akin at mabilis akong niyakap. Ramdam na ramdam ko ang malalambot at malalaki niyang dibdib na tumatama sa braso ko. Namiss kita. Ang tagal kasi nang naging bakasyon namin. Kaya ngayon na lang ulit ako nakapunta rito. Nakangusong sambit pa niya. Napangiwi na lang ako habang pilit siyang nilalayo sa akin. Madami pa akong kailangang tapusin, Thea. Mas mabuti pa ikaw na lang munang kumain ng lunch. Pagtanggi ko sa alok niya. Bahagya siyang lumayo sa akin habang napapapadyak ang kanyang mga paa. Ngayon na nga lang ulit ako bumalik dito eh. Tatanggihan mo pang alok ko? Nagmamaktol na singhal niya. Look, Thea. Hindi naman matatapos sa mga trabaho ko dahil sa pagbabalik mo, okay? Mas mahalaga to para sa akin kaya wag mo kong abalahin. Giit ko. Halos malukot na ang mukha niya habang unti-unti itong namumula. Magsasalita pa sana siya ngunit mas pinili na lamang niyang padabog na maglakad palabas ng aking opisina. Aaminin kong nakahinga ako ng maluwag dahil sa pag-alis niya. Ang akala ko kasi magpupumilit pa siya hanggang sa lalo akong hindi makatapos sa mga kailangan kong gawin. Grabe ka talaga pare. Ikaw lang ang kilala kong lalaki na kayang tumanggi sa alok ng babae. Natatawang sambit ni Idam. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin nagugustuhan si Thea? Maganda naman siya. Mayaman. Higit sa lahat malaki ang kanyang hinaharap. Nangaasar na sabi pa niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Bakit hindi na lang ikaw ang magkagusto sa kanya? Singhal ko. Malakas ang naging pagtawa niya. Kung akong lalapitan yan, why not? Bilyong sagot niya. Itiko mo na lang ang bibig mong yan, pre. Gusto ko muna ng katahimikan dahil marami pa akong kailangang tapusin. Asik ko sa kanya. May mga sinabi pa si Adam ngunit hindi ko na naintindihan dahil hindi na ako nakinig sa kanya. Ibinalik ko ang aking atensyon sa aking ginagawa hanggang sa muling lumipas sa mga oras. Pakiramdam ko, pagod na pagod ako at wala akong ibang nasa isip kung hindi ang makauwi ng bahay para makapagpahinga. Lian's point of view. Mag-iisang buwan na ako sa trabaho. At masasabi ko namang maayos ang lahat. Mabait na bata si Angela at nagkakasundo kaming dalawa. Bukod ron ay mababait din ang mga kasama ko sa bahay. Lalong-lalo na si Manang Edna. Madalas pa ring wala sa bahay si Sir Franco dahil abala sa kanyang kumpanya.
Alam ko namang ginagawa niyang lahat ng yon para sa anak niya. Pero hindi ko pa rin maiwasang maawa kay Angela. Sa paglipas kasi ng panahon, lumalaki siya nang hindi man lang nakakasama ang kanyang ama. Ate Lian, pwede po ba tayong mamasyal? Biglang tanong ni Angela. Matagal na kasi nung huli kaming namasyal ni Daddy eh. Nakangusong sambit pa niya. Kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Dahilan para makaramdam ako ng awa para sa kanya. Magpapaalam muna ako ha. Pero hindi ko maipapangako eh. Okay? Sagot ko. Papayag naman po si Daddy eh. Giit niya. O sige pero magpapaalam muna ako. Sambit ko pagkatapos ay ngumiti sa kanya. Katatapos lang naming maglaro sa bakuran ng bahay. Malapit na ring dumilim kaya naman napagdesisyonan na naming pumasok sa bahay. Nasa sala pa lamang ako ay naamoy ko na ang mabangong halimuyak ng niluluto ni Manang Edna. Hindi ko napigilang mapangiti dahil simula nang magtrabaho ako rito ay saka lamang ako nakakain ng masasarap na pagkain. Nariyan na pala kayo eh. Magpahinga na muna kayo saglit bago kayo maglinis ng inyong katawan. Malapit na akong matapos sa niluluto ko. Sambit ni Manang Edna. Pauwi na rin si Sir Franco kaya sabay-sabay tayong kakain ng hapunan. Dagdag na sabi pa niya. Bahagya akong natigilan. Ngayon ko lang makakasabay kumain si Sir Franco'ng kumain. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumabay sa kanila o hindi. Habang naliligo ako, ay bigla na lang pumasok sa isip ko ang imahe ni Sir Franco. Hindi ko maipagkakailang malakas ang dating niya. Matipuno ang pangangatawan. May katangkaran at sadyang gwapo ang kanyang mukha. Kahit sinong babae siguro ang makakakita sa kanya, ay hindi mapipigilang tumitig sa kanyang mukha. Kahit ako nga'y natutulala na lamang nang makaharap ko siya sa unang pagkakataon. Hoy Lian, umayos ka nga. Boss mo yun. Sunod-sunod na singhal ko sa aking sarili. Ilang beses ko pang sinampal ang aking mga pisngi para lamang matauhan ako. Narito ka para magtrabaho, okay? Hindi para lumandi. Dagdag na sermon ko pa. Mariin akong napailing para alisin sa aking isipan si Sir Franco. Mas binilisan ko na rin ang aking pagligo. At nang matapos ay agad akong lumabas ng banyo. Prente akong nagpupunas ng aking buhok habang marahang naglalakad. Malapit sa aking kama nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng aking kwarto. Kakain na. Hindi na naituloy ng lalaking pumasok ang kanyang sasabihin. Ah! Lumabas ka! Malakas na sigaw ko. Mabuti na lang at nakatapis ako ng tuwalya sa aking katawan. Bakit basta-basta kang pumapasok? Mataray na tanong ko pa. Bahay ko kasi to? Hindi rin kasi nakalakang pinto. Piloso pong sagot niya. Agad kong inalis ang tuwalyang nakatabon sa aking buhok at mukha. Agad nanlaki ang mga mata ko nang makita kung sinong lalaking nasa aking harapan. Mabilis na nag-init ang katawan ko hanggang sa aking mukha. Kasabay nun ay ang pagbilis ng tibok ng aking puso dahil sa labis na kahihiyan. Sir, wala sa sariling bulalas ko. Pasensya na po. Nahihiyang paumanhin ko. Pasensya na rin. Hindi dapat ako basta-bastang pumasok. Bahagya siyang napakamot sa kanyang batok. Palihim akong bumuntong hininga nang mapansin kong hindi siya sa akin nakatingin. Agad kong sinundan ang direksyon na tinitignan niya. At halos mapamura ako dahil sa aking nakita. Sir! Huwag mo nang titigan! Malakas na sigaw ko. Ang cute naman ng panty mo. Nangaasar na bulong niya. Kung pwede lang akong magpalamon sa lupa'y ginawa ko na. Matinding kahihiyan ang dumadaloy sa buong katawan ko ng mga sandaling to. Sa lahat naman ng maaaring mangyari ngayong araw, bakit naman ganito pa? Nagkukumahog akong lumapit sa aking kama kung nasaan ang panty, bra at mga damit ko. Ang buong akala ko'y matatapos ng nakakahiyang pangyayaring ito, ngunit nagkamali ako. Sa isang iglap ay bigla na lang akong natapilok at nawala ng balanse. Nakita ko pa kung papaanong lumapit sa akin si Sir Franco at akmang sasaluhin ako ngunit hindi niya naggawa. Bagkus ay ang tuwalyang nakabalot sa katawan ko lang nahawakan niya. Naging malakas ang pagbagsak ko sa sahig ngunit hindi yun ang una kong naisip. Agad kong nilingon si Sir Franco na tulalang tulala habang titig na titig sa akin. Huwag mo na akong titigan, sir!
Asi ko sa kanya. Sinubukan ko pang takluban ng dalawang kamay ko ang aking hubad na katawan. Ngunit hindi rin yun naging sapat. Lumabas ka na nga, sir! Hindi mapakaling utos ko sa kanya. Yeah, right. Saka pa lamang siya bumalik sa katinuan at dali-daling naglakad palabas ng kwarto ko. Napasabunot na lang ako sa aking buhok. Hindi pa rin nawawala ang kakaibang init sa aking katawan. Ngunit mas nangingibabaw ang nararamdaman kong hiya dahil sa nangyari. Parang hindi ko kayang humarap kay Sir Franco dahil sa nasaksihan niya ngayon. Hindi ko alam kung paano ako nakapagbihis. Namalayan ko na lang ang aking sarili na nakahiga sa aking kama. Balot na balot ng kumot at nakabaluktot. Nawalan na ako ng ganang kumain kaya't hindi na ako lumabas ng aking kwarto. Kahit anong pigil ang gawin ko ay paulit-ulit lang pumapasok sa isip ko ang nangyari kanina. Hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Franco's point of view. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Matapos ang nangyari noong gabing makita ko ang hubad na katawan ni Lian, ay iniiwasan niya na ako. Halos ilang linggo nang nakakalipas ay pilit pa rin siyang umiiwas na magkatagpo kami o magkasama sa iisang bahagi ng aking bahay. The heck! Biglang mura ko sa kawalan pagkatapos ay mabilis na napalamutak sa aking mukha. Huwag mong isipin yun! Huwag mong isipin yun! Paulit-ulit na utos ko sa aking sarili ngunit wala naman tong epekto. Muli ko na namang naalala ang magandang hubog ng katawan ni Lian, pati na rin ang makinis niyang balat. Hindi maipagkakailang, malaki rin ang kanyang dibdib at masasabi kong malambot ang mga ito. Pre! Pasigaw na pagtawag sa akin ni Idam. Napaigtad ako sa gulat at saka ko lamang napansin na nakatayo na pala siya sa aking harapan. Bakit? May kailangan ka ba? Sunod-sunod na tanong ko. Bakit namumula ka? Kunot noong tanong niya. Mabilis akong nabalot ng hiya pagkatapos ay agad na nag-iwas ng tingin. Wala. Tarantang sagot ko. Hindi pa ba tayo pupunta sa bahay mo? Akala ko ba birthday ng anak mo ngayong hapon? Muling tanong ni Idam. Saka ko lamang naalalang tungkol sa birthday party ng anak ko. Agad akong napatayo at napatingin sa aking kaibigan. Oo nga, pupunta na nga tayo. Hindi mapakaling sagot ko. Huwag mo sabihin sa akin nakalimutan mo. Masama ang tingin niya sa akin na para bang sinusuri ang buong katawan ko. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Ilang araw ka nang lutang sa trabaho at ang hirap mo pang kausap. Naglakad siyang palapit sa akin habang hindi inaalis ang titig sa akin. Huwag mo na ring subukang magdahilan dahil kitang-kita naman sa mukha mo at sa inaasta mo na wala ka sa katinuan. Nagbabantang sabi pa niya. Sunod-sunod akong napalunok. Wala nga. Tanging naisagot ko. Iniisip ko lang ang paghahanda para sa birthday party ni Angela. Dagdag na pagdadahilan ko pa. Ewan ko sa'yo, pre. Singhal ni Adam bago ko tinalikuran. Napabuntong hininga na lang ako dahil ang akala ko'y kukulutin pa niya ako. Agad na rin naman akong sumunod sa kanya at naglakad palabas ng aking kumpanya. Magkaiba kami ng kotse na sinakyan ni Adam. Pero magkasunod lang kami sa daan. Hindi na ako makapaghintay na makauwi dahil sigurado akong matutuwa ang anak ko sa surprise birthday party niya. Sa kabila ng pagiging lutang ko nitong mga nakaraang araw, nariyan naman si Manang Edna para mag-asikaso sa magiging birthday party ng anak ko. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil siyang umaayos ang lahat. Siyempre, nariyan din si Lia na katulong ni Manang. Hindi pa rin kami nagkakausap na dalawa matapos ang gabing yon. Pero hindi ko rin naman alam kung paano ko siyang lalapitan. Mabuti naman po't nakauwi na kayo, sir. Sambit ni Manang Edna nang makita ang pagdating namin. Dumarating na pong iba pang mga bisita eh. Hinihintay na lang din po namin ang pag-uwi nila Angela at Lian mula sa school. Dagdag na sabi pa niya. Pasensya na kung natagalan ako, Manang Saad ko habang kumakamot sa aking batok. Ilang oras kasi siyang tulala, Manang. Biglang sabi ni Idam. Sinamaan ko siya ng tingin ngunit tinawanan niya lang ako. Nagpatuloy ako sa pagpasok sa aking bahay at agad na dumiretso sa likod kung nasaan ang malawak na garden. Katulad ng inaasahan, maganda ang pagkakaayos dito. Mula sa mga dekorasyon hanggang sa mga lamesa at upuan. Si Lian pong nag-ayos ng lahat ng iyan.
Nakangiting sambit ni Manang Edna dahilan para mapatingin ako sa kanya. Po? Hindi makapaniwalang bulalas ko. Marunong siya sa mga ganito? Namamanghang sambit ko pa. Naku, nagulat lang din po ako, sir. Mukhang marami pa tayong hindi nalalaman sa kanya. Saad ni Manang. Muli akong napatingin sa paligid. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na mamangha. At kahit hindi ako magsalita ay batid kong makikita naman yun sa aking mukha. Bukod sa maganda na si Lian, masasabi kong talented rin siya. Sa paglipas sa mga oras, ay mas lalong dumami ang mga bisita. Hindi rin naman nagtagal ay dumating na sila Angela at Lian galing sa school. Hindi pa rin ako pinapansin ni Lian, pero mas pinagtuunan ko muna ng pansin ay ang party ng aking anak. Dude, hindi mo sinabi sa akin na may sexy at maganda palang yaya tong si Angela. Nakangising sambit ni Adam. Bahagya pa niyang tinapik ang balikat ko habang nagtataas baba ang kanyang mga kilay. Ano naman ngayon? Kunot noong sambit ko. Huwag mo sabihing type mo ang isang yun ha. Nag-uusisang tanong ko. Wala naman akong pakialam kung anong type ni Adam sa mga babae. Sadyang nais ko lang malaman kung type niya ba si Lian. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit ako naiinis dahil napansin niya ang ganda ni Lian. Paano kung type ko nga siya? Umukit ang kakaibang ngisi sa kanyang labi. Hindi mo naman siguro ako pipigilan kung liligawan kong yaya ng anak mo, hindi ba? Biglang tanong pa niya. Bahagya akong napamaang at saglit na natigilan. Mas lalo akong nainis dahil sa tanong niya. Pero hanggat maaari ay pinilit kong ikalma ang aking sarili. Ano naman ang nakita mo sa babaeng yun? Tanong ko. She's beautiful, hot, and sexy. Kahit sinong lalaki na matinong pag-iisip ay mapapansin yun. Mabilis na sagot niya. Are you serious? Nagkunwari pa akong umiwi dahil sa mga sinabi niya. Ngayon ko lang nalaman na wala ka palang taste pagdating sa mga babae. Dagdag na singhal ko pa. Tinawanan niya lang ako ng malakas pagkatapos ay tinapik ang aking balikat. Trust me pre, hindi ko pagsisisihan ang panliligaw sa kanya. Sambit niya. Magsasalita pa sana ako ngunit agad naman siyang naglakad palayo. Isipin ko pa lang na makikita ko silang dalawang magkasama ay umiinit na ang ulo ko. Sunod-sunod akong bumuntong hininga para lamang maikalma ang sarili at mapigilan ang galit ko. Binaling kong atensyon ko sa birthday party ng aking anak para kahit papano mawala sa isip kong naging pag-uusap namin ni Adam. Lian's point of view. Ilang araw ko nang napapansin na binabalak ni Sir Franco ang lapitan at kausapin ako. Ako lang talaga itong umiiwas dahil hanggang ngayon ay nahihiya pa rin ako sa kanya. Wala akong mukhang maiharap sa kanyang matapos ang nangyari noon. Friend, ayos ka lang ba? Biglang tanong ni Stella. Nakatitig na siya sa akin ng diretsyo habang nakatayo sa aking harapan. Nag-day off ka lang ba para tumunga nga dito? Dagdag na asik pa niya. Huminga muna ako ng malalim bago umayos ng upo. May iniisip lang ako. Sagot ko. Problema ba yan? Katatapos lang natin sa mga bayarin natin dito sa bahay. Huwag mong sabihin may bago ka na namang problema sa buhay. Seryosong sambit niya. Bahagya akong umiling. Hindi naman sa ganun. Saad ko. Huwag kang masyadong mag-alala. Ayos lang naman ako. Dagdag na sabi ko pa. Bigla na lang siyang naupo sa tabi ko pagkatapos ay inakbayan ako. Iniisip mo ba yung gwapong lalaki na ilang beses ka nang dinadalaw rito sa bahay? Nakangising tanong niya. Sinamaan ko siya ng tingin pagkatapos ay inirapan. Tigilan mo na nga yung pang-asar mo sa akin. Singhal ko sa kanya. Kaibigan at katrabaho lang yun ng boss ko. Besides, wala akong oras para sa mga ganyang bagay no. Kailangan kong mag-focus sa trabaho para magkaroon tayo ng ipon. Dagdag na sabi ko pa. Wala namang mawawala sa'yo kung sasabayan mo ng landi yung pagtatrabaho mo. Natatawang angil niya. Napangiwi na lang ako dahil sa aking narinig. Ewan ko nga sa'yo kung ano-ano na naman niyang lumalabas sa bibig mo. Giit ko. Natawa naman siya ng malakas dahil sa inasta ko. Hindi ko na siya pinapansin at agad na tumayo. Akmang pupunta na ako sa kusina nang bigla akong makarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. Bumuntong hininga muna ako pagkatapos ay marahang umiling
bago ko naglakad palapit sa pinto. "Good morning. Flowers for you." Nakangiting sambit ng isang pamilyar na lalaki nang mabuksan kong pinto. "Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo kang gumaganda, Lian." Dagdag na sabi pa niya. "At sinisira mo na naman ang araw ko, Sir Idam." Mataray na singhal ko. "Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Ilang beses ka na pumupunta rito pero wala ka namang napapala, hindi ba?" Dagdag na giit ko pa. Hindi ako mapapagod kung kasing ganda mong babaeng nais kong makita at makasama." Mas lalong lumawak ang ngiti sa kanyang labi. "At kahit ano pang gawin mo, hindi ako basta-bastang titigil." Sambit pa niya. Hindi ko alam kung anong trip ng isang to. Simula nang magkakilala kami sa birthday party ni Angela, madalas na niya akong kulitin. Hindi ko nga alam kung paano niya nalaman ang tinitirhan namin ni Stella eh. "Hi, handsome!" Biglang bati ni Stella na nakadungaw na pala sa aking tabihan. "Alika, pumasok ka muna." Dagdag na sabi pa niya. Wala na akong ibang nagawa kung hindi ang hayaang makapasok si Sir Idam. Kahit naiinis ako sa ginagawa niya, ay hindi ko naman magawang ipagtabuyan siya. Lalo pat wala naman siyang ginagawang masama sa amin. Hinayaan ko na lang sina Stella at Sir Idam na mag-usap at napagdesisyon ng magtungo muli sa kusina. Hindi pa man ako nakalalayo sa pinto, ay nakarinig na naman ako ng sunod-sunod na katok mula rito. Anak naman ng teteng! Inis na bulalas ko. Sino naman kaya tong isang to? Nagtatakang tanong ko pa. Padabog akong naglakad papunta sa pinto para muli itong buksan. Agad naman akong natigilan nang makita ko ang isang lalaki na hindi ko inaasahang makikita ko sa labas ng aming bahay. "Sir Franco." Wala sa sariling bulalas ko. "Hi." Nakangiting bati niya. "Alam kong nariyan si Idam kaya sinundan ko siya para sunduin." Dagdag na sabi pa niya. Tuloy po kayo." Aligagang saad ko. Ito ang unang pagkakataon na pumunta siya rito at sadyang nagulat ako. Pambahay lang ang suot ko at sabog-sabog pang buhok ko. Batid kong magulo rin ang aming bahay dahil hindi pa kami nakakapaglinis ni Stella. Kaya naman hindi ko maiwasang makaramdam ng hiya. "Franco, anong ginagawa mo rito?" Nagtatakang tanong ni Sir Idam. "Don't tell me na sinusundan mo ko Natatawang sabi pa niya. Nanatiling seryoso ang mukha ni Sir Franco. "May meeting tayo, remember?" Saad niya. "Mamayang hapon pa naman yun Bakit parang nagmamadali ka?" Giit ni Sir Idam. "Nothing. Gusto ko lang na nasa opisina ka." Mabilis na sagot ni Sir Franco. "Ang sabihin mo ayaw mong pinupuntahan ko si Lian." Sambit ni Sir Idam. "Hanggang ngayon ba naman nagdududa ka pa rin sa akin? Seryoso nga ako sa kanya at wala akong masamang balak na gawin sa kanya." Paliwanag pa niya. "That's not my point." Sagot ni Sir Franco. "Don't tell me. Don't say a word." Pigil ni Sir Franco sa sasabihin ni Sir Idam. Ramdam ko ang kakaibang galit at pagbabanta sa kanyang tinig habang diretsyo siyang nakatitig sa kanyang kaibigan. Bigla na lang tumawa ng malakas si Sir Idam, dahilan para mapakunot ang noo ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari, na hindi ko rin matukoy kung may galit ba sila sa isa't isa, dahil ganito sila kung mag-usap. Nagsimula lang naman ang lahat ng ito nang makilala ko si Idam. Napansin ko na agad ang pagbabago sa paraan nila ng pag-uusap sa isa't isa. Maraming tanong ang sunod-sunod na pumapasok sa isip ko, pero wala akong makuhang sagot. Para na akong mababaliw habang palipat-lipat ang tingin ko kila Sir Franco at Sir Idam. Franco's point of view. "Umalis na tayo." Seryosong sambit ko. "May kailangan pa tayong tapusin bago ang meeting natin mamaya." Dagdag na sabi ko pa. "Mauna ka na, susunod na lang ako." Mabilis na sagot ni Idam. Napakuyom na lang ako ng aking mga kamao habang pilit pinipigilan ang inis ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malaman kung bakit ako nagkakaganito. Basta ang tanging gusto ko lang ay ang layuan niya si Lian. Simula kasi nung magkakilala sila sa birthday party ng anak ko, ay madalas nang umaaligid si Idam kay Lian. Matinding inis ang dulot nun sa akin at kahit ako,
Hindi ko maipaliwanag kung bakit ko nararamdaman yun. Sir? Nag-aalinlangang sambit ni Lian. Siya nga po pala si Stella, ang kaibigan ko. Siya rin po ang kasama ko rito sa bahay. Saad niya. Nabaling ang tingin ko sa babaeng nakaupo sa tabi ni Adam. Ikinagagalak kitang makilala. Ako nga pala si Franco, ang boss ng kaibigan mo. Pakilala ko. Magandang araw po. Nahihiyang bati ni Stella. Gusto niyo po ba ng maiinom o makakain? Hindi mapakaling tanong ni Lian. Bumaling ako ng tingin sa kanya. No need. Aalis na rin kami ni Adam. Sagot ko. See you tomorrow Dagdag na sabi ko pa. Kitang-kita ko kung papaanong nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa gulat. Hindi ko napigilan ang matawa ngunit pinilit kong itago yon para hindi mapansin ng aking mga kasama. Ramdam ko na rin ang kakaibang bilis ng tibok ng puso ko. Matagal-tagal ko na rin kasi hindi nakikita ang mukha ni Lian. At ngayong nasa harapan ko siya, ay labis na sayang nararamdaman ko. Tara na pre, biglang sambit ni Adam. Nakatayo na siya sa may pinto at hinihintay ako. Saglit pa akong nagpaalam sa magkaibigan bago ako tuluyang lumabas ng bahay. Habang nasa biyahe papunta sa aking kumpanya, ay ang mukha lang ni Lian ang nasa isip ko. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimula pero habang tumatagal, mas lalo lang itong lumalala. Sa tingin ko, may gusto na ako kay Lian. Halos kalahating minuto rin ang itinagal ng biyahe ko bago ko narating ang aking kumpanya. Agad akong dumiretso sa aking opisina at naabutan ko si Adam na nasa pwesto na niya. Bahagya pa akong nagulat nang bigla siyang tumayo't naglakad palapit sa akin. What was that all about? Seryosong tanong niya. What do you mean? Kunot noong tanong ko. Bakit ba lagi ka nalang sumisingit sa tuwing magkikita kami ni Lian? Akala mo ba hindi ko napapansin yun? Singhal niya. Ang akala ko ba wala kang pakialam kung ligawan ko siya? Bakit ganitong ginagawa mo ngayon? Sunod-sunod na tanong pa niya. Dahil ayokong naaabala siya sa kanyang trabaho. At ayoko ring naaabala ka sa trabaho mo rito sa kumpanya ko. Pagdadahilan ko. That's bullshit, Franco. Alam ko kung anong ginagawa mo, okay? Hindi mo na kailangang mag-imbento ng dahilan sa akin. Inis na singhal niya. Magkaibigan tayo, hindi ba? Bakit mo ko pinipigilan sa mga ginagawa ko? Dagdag na sambit pa niya. Kilala kita, Adam. Alam ko kung anong plano mo at kung anong ginagawa mo kay Lian. Wala akong balak na hayaan kang tarantaduhin siya, okay? Mabait siyang babae at alam niya kung paano alagaan ang anak ko. Wala akong balak na hayaan siyang mawala dahil lang sa mga katangahan mo. Seryosong sambit ko. Bahagya siyang natawa. Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin kayang masabi ang totoo? Giit niya. Sabihin mo nga sa akin. May gusto ka ba kay Lian? Biglang tanong niya. Saglit akong natigilan at natahimik. It's none of your business. Tanging naisagot ko. Muli na naman siyang tumawa. You're right. Kaya mo pala ginagawang lahat ng yan dahil may gusto ka rin sa kanya. Dahil hindi mo kayang nakikita na magkasama kaming dalawa. At dahil natatakot ka na, baka ako ang magustuhan niya. Sunod-sunod na singhal niya. Sana sinabi mo na lang sa akin nung una pa lang. Di sana hindi ko na tinuloy ang balak ko. Mariin siyang napailing habang napapikit. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata, ay nakatitig na siya sa akin. Paano ba yan? May gusto na rin ako sa kanya. Dagdag na sabi pa niya. Back off pre. Nagbabantang sambit ko. And what if I don't want to? Nagahamong tanong niya. Mas pinili mo ngang maging tangat pagtakpan yung nararamdaman mo para sa kanya kaysang umamin at harapin yan. Sa tingin mo ba matatakot ako sa pagbabanta mo? Nangaasar na sambit pa niya. You know me, Adam. Bahagya akong ngumiti. Hindi mo gugustuhin kalabanin ako. Seryosong sambit ko pa. Bago pa siya makapagsalita ay mabilis na akong naglakad palabas ng aking opisina. Kung magtatagal pa ako ron baka magkagulo lang kaming dalawa. Habang kaya ko pang magpigil ay ako na ang iiwas. After all, magkaibigan pa rin naman kami.
Wala akong balak na sirain ang halos ilang taon naming pagkakaibigan dahil lang sa isang babae. Natagpuan ko na lang ang aking sarili nang nagmamaneho pa uwi sa bahay. Alam kong may meeting kami mamayang hapon pero ang tanging nasa isip ko lang ay umuwi at magkulong sa aking kwarto. Kailangan kong kumalma at magpahinga para makapag-isip ako ng maayos. Matapos ang naging pagtatalo namin ni Adam, ay nabuksan ang aking isipan at marami akong kailangang gawin bago pa mahuli ang lahat. Adam's point of view. Aaminin kong natakot ako kay Franco. The last time na nakita ko siyang sobrang galit ay noong sabihin kong crush ko ang girlfriend niya. That was 8 years ago. Ngayon ko na lang ulit nakita na magalit siya ng sobra at nasisiguro kong iisa lang ang dahilan nun. Nang makilala ko si Lian sa birthday party ng anak ni Franco, napansin ko na agad na parang nag-iiwasan sila. Kitang-kita ko rin sa mga mata ng aking kaibigan na gustong-gusto na niyang lapitan at makausap si Lian. Ngunit hindi niya magawa. Mukhang tagumpay na naman ako sa aking plano. Pabulong na sambit ko sa aking sarili. Plano ko talagang lahat ng ito para pagsilosin si Franco hanggang sa tuluyan na siyang mapaamin sa nararamdaman niya para kay Lian. Mukhang hindi naman ako nabigo dahil habang tumatagal, mas lalo kong napatutunayan na may gusto nga siya kay Lian. Sir Adam! Gulat na bulalas ni Lian nang buksan niya ang pinto. Ano pong ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong pa niya. Kailangan ko sanang makausap si Franco eh. Nakangiting sagot ko. Nasa kwarto po siya eh. Saglit lang po tatawagin ko. Saad niya. Mabilis siyang naglakad paalis at ako naman ay dumiretso na ng pasok sa bahay. Hindi ko maitatangging maganda si Lian. Bukod ron ay mabait din siya. Hindi na ako nagtataka kung bakit nagustuhan siya ni Franco. Ang hindi ko lang malaman ay kung bakit parang hirap na hirap umamin ang kaibigan ko. What are you doing here? Seryosong tanong ni Franco habang naglalakad pababa ng hagdan. Ilang araw na tayong hindi nagkikita eh. Namimiss na kita. Mapang-asar na sagot ko. Wala akong panahon para sa mga kalokohan mo. Sabihin mo na agad kung anong kailangan mo. Kung wala, umalis ka na. Inis na sambit niya. Hindi ko mapigilang matawa. Batid kong galit pa rin siya sa akin dahil sa naging pagtatalo namin noong isang araw. Hindi ko na kasalanan yun. Ginagawa ko na nga to para na rin sa kanya eh. Huwag ka nang magalit pre. Para ka namang babae. Giit ko. Stop fooling around, Adam. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Singhal niya. Kung wala kang matinong sasabihin, umalis ka na. Babalik na ako sa kwarto ko dahil marami pa akong kailangang tapusin. Dagdag na sabi pa niya. Napailing na lang ako nang magsimula na siyang maglakad paalis. Hindi ko na rin namang binalak pang pigilan siya dahil alam kong mas lalo lang siyang maiinis sa akin. Hinayaan ko na lang muna siyang magpalipas ng oras hanggang sa mawala ang inis niya. Maya-maya lang ay nakita kong paglapit ni Lian at may bitbit siyang tray na may lamang juice at isang slice ng cake. Bahagya akong napangiti sa kanya ngunit hindi naman niya ako pinansin. Ang akala ko po'y mag-uusap kayo ni Sir Franco. Nagtatakang tanong niya. Tapos na. Nakangiting sagot ko. Ikaw naman ngayon ang gusto kong makausap. Dagdag na sabi ko pa. Nagtatrabaho po ako kaya huwag mo akong abalahin. Nakangiwing singhal niya. Bigla siyang humarap sa akin at diretso akong tinitigan. Pwede po bang tigilan niyo na ako? Wala po akong oras para sabayan yung mga trip mo. Kailangan ko pang magtrabaho at iyon ang focus ko. Saad niya. Wala naman tayong ginagawang masama ah. Giit ko. Yeah, right. Asik niya. Ginugulo mo lang ang isip ko, Sir Adam eh. Biglang saad niya. Bahagya akong natigilan at mapatitig sa kanya. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kakaibang lungkot. Para bang meron siyang pinagdadaanan at sadyang nahihirapan na siya. Do you like him? Wala sa sariling tanong ko. Nanlaki ang mga mata niya at bahagyang napaatras. Sino po? Naguguluhang tanong niya. Si Franco. Mabilis na sagot ko. Ano ba namang klaseng tanong yan, Sir Adam? Ilang beses ko bang sinabi na wala akong oras para sa ganyan? Narito po ako para magtrabaho. Yun lang. Aligagang sambit niya. Hindi ko napigilang matawa dahil kapansin-pansin ang pamumula ng kanyang mukha. Bakit parang ibang sinasabi ng mga mata mo? Makahulugang saad ko.
Hindi po nagsasalita ang mga mata ko. Singhal niya pagkatapos ay inirapan na ako. Mas lalo lang akong natawa dahil sa inaasa niya. Bago pa ako muling makapagsalita ay naglakad na siyang paalis. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang panoorin siya hanggang sa maglaho siya sa paningin ko. Hindi ako maaaring magkamali at malakas ang pakiramdam ko. Mukhang hindi magtatagal. Sasabog na rin ang dibdib ng dalawang yun at doon na matatapos ang ginagawa ko. Lian's point of view. Mabilis lumipas ang mga araw at linggo. Habang tumatagal ay mas lalo akong nahihirapan. Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko. Pero sa tuwing makakaharap ko si Sir Franco, ay parang nawawala ako sa katinuan ko. Kahit ang puso ko hindi mapakali. Lian, can we talk? Biglang tanong ni Sir Franco. Nakadungaw siya sa pinto ng kanyang kwarto. Kahit saglit lang, nagsusumamong sambit pa niya. Tungkol po saan? Nag-aalinlang ang sambit ko. Hindi ko alam kung bakit pero bigla na lang akong nabalot ng kaba. May nagawa po ba akong mali? May nangyari po ba kay Angela? Sunod-sunod na tanong ko pa. Marahan siyang umiling. Basta, tanging sagot niya. Kahit nagdadalawang isip ay wala akong ibang nagawa kung hindi ang pumasok sa kwarto niya. Hindi pa rin ako mapakalit nagsisimula ng magkarambolang dibdib ko. Halos ilang buwan din akong umiiwas kay Sir Franco at ito ang unang pagkakataon na nilapitan niya ako para makapag-usap. Agad akong natigilan at natulala nang makita kong tanging boxers lang ang suot niya. Sunod-sunod akong napalunok at maya-maya'y napakagat sa aking pang-ibabang labi. Nang humarap siya sa akin, tumambad sa akin ang matipuno niyang pangangatawan. Sa pangungunan ng matitigas niyang abs, ramdam ko ang pag-init ng mukha ko, pati na rin ang pamumuo ng pawis sa noo at leeg ko. Are you done staring at my body? Biglang tanong ni Sir Franco. Nang mapatingin ako sa kanya ay nakangisi na siya na parabang inaasar ako. Kung gusto mo, pwede mo rin tong hawakan. Pilyong sabi pa niya. Mabilis akong napaiwas ng tingin. Sa pagkakataong to ay mas pinungunahan na ako ng hiya. Ano po bang pag-usapan natin? Utal-utal na tanong ko. Bahagya siyang natawa bago marahang naglakad palapit sa akin. Hindi ko nagawang kumilos o lumayo man lang. Para akong naistatwa sa kinatatayuan ko habang pilit iniiwasan ng mapatitig muli sa katawan niya. Gusto kong layuan mo si Adam. Kung maaari, wag mo na rin siyang pansinin. Seryosong sabi niya. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ko. Bakit naman po? Hindi po ba't magkaibigan kayo? Naguguluhang tanong ko. Just do what I say, okay? Giit niya. Ngayon ko lang siya nakaharap ng malapitan at aaminin kong mas gwapo siya kapag ganito. Kahit pigilan ko pang sarili kong wag tumitig sa kanya ay hindi ko magawa. Parang kusa na lang bumabaling ang tingin ko sa mukha niya at ayaw nang maalis. Siya naman po ang makulit, sir. Wala sa sariling saad ko. Hindi ko nga po alam kung ano bang trip ng isang yun eh. Ilang beses ko na po siyang pinagsasabihan pero parang baliwala lang sa kanya. Dagdag na sabi ko pa. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga niya. Gusto mo bang tigilan ka na niya? Biglang tanong niya. Saglit akong napatitig sa kanya. Pilit binabasa kung anong nais niyang ipahiwatig. Ngunit nabigo ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Naguguluhang sambit ko. Be mine. Diretsyong sagot niya. Bigla na lang din siyang lumapit sa akin at bago pa ako makakilos, ay hinapit na niya ang bewang ko para magkalapit ang aming mga katawan. Be my girlfriend. Sigurado akong titigilan ka na ni Idam noon. Seryosong sabi pa niya. Nanlaki ang mga mata ko sa aking mga naririnig. Nahihibang ka na ba, sir? Hindi makapaniwalang bulalas ko. Ano naman pong nakainit na isipan niyo yan? Walang maniniwala kahit pa ipagsigawan kung may relasyon tayo, ano? Dagdag na sambit ko pa. Just say yes. Nauubusan ng pasensyang singhal niya. Ramdam ko ang mas lalong paghigpit ng pagkakahapit niya sa bewang ko. Unti-unti na ring nababalot ng init ang katawan ko at hindi ko na rin magawang tumingin ng diretsyo sa kanya. Halos magwala na ang dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko.
ngunit hindi ko alam kung paano ako kakalma. Sir, hindi po ito tama. Nahihiyang bulong ko. What do you mean? Kunot noong tanong niya. Wala tayong ginagawang masama, okay? Alam kong may gusto ka sa akin, Lian. Huwag ka nang tumanggi dahil matagal ko nang alam. Seryosong sambit pa niya. Hinahangin na ba yung utak mo, sir? Paladesisyon ka. Nararamdaman mo ba ito? Nakangiwing singhal ko. Pwede bang maging seryoso ka na muna? Tigilan mo muna yung pagbibiro mo, okay? Asik niya sa akin. Isang malaking joke naman kasi ang gusto mong mangyari, sir. Pilit akong tumawa. Kahit ako hindi maniniwala na magkakaroon tayo ng relasyon Dagdag na sambit ko pa. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong siilin ng halik. Nanlaki ang mga mata ko ngunit habang tumatagal ay kusa na lang ding sumara ang talukap ng aking mga mata. Malambot ang kanyang mga labi at hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling to. Kakaibang sensasyon ang dumadaloy sa katawan nang magsimula siyang gumalaw. Nanatili akong nakapikit at hindi kumikibo, habang siya naman ay mas lalong hinahapit ang katawan ko palapit sa kanya. Naniniwala ka na ba? Biglang tanong ni Sir Franco nang bitawan niya ang aking labi. Gusto kita, Lian. Gustong gusto kita. Seryosong sabi niya. Sir, naguguluhang bulalas ko. Bakit niya po ako hinalikan? Nagtatakang tanong ko pa. Nanatili akong nakatitig sa kanya habang pinakikiramdaman ang sarili ko. Maaari siguro akong magbulag-bulagan sa nararamdaman ko, pero hinding-hindi ang puso ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko ay ang siyang patunay ng matinding pag-ibig ko para kay Sir Franco. Kahit ilang beses ko pang subukang pigilan ang sarili ko, mas lalo lamang akong nahuhulog sa kanya. I like you, Lian. Seryosong bulong niya. Siguro nga, mahal na ata kita. Hinawakan niyang pisngi ko't marahan itong hinaplos. Kaya ayokong dumikit sa'yo si Idam. Dahil nagseselos ako. Dagdag na sabi pa niya. Kung ganun, hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla na naman niya akong halikan. Muli akong napapikit para namnamin ang malalambot at matatamis niyang labi. Kung kanina hindi ko magawang kumibo, sa pagkakataong to ay sinasabayan ko na ang bawat galaw ng labi niya. Para akong mababaliw sa nararamdaman ko at hindi ko inaasahang maipararamdam sa akin to ni Sir Franco. Pareho kaming napaigtad ni Sir Franco nang marinig namin ang pagbukas ng pinto ng kwarto niya. Sabay pa kaming napatingin sa gawin nun at nagulat nang makitang titig na titig sa amin si Angela. Daddy? Why are you kissing Ate Lian? Inosenteng tanong ni Angela. Nothing. Mabilis na sagot ni Sir Franco. May kailangan ka ba? Pag-iiba niya sa usapan. It's my bedtime na and I need to sleep na po. Sagot ng bata. Nagkatinginan pa kaming dalawa ni Sir Franco bago sabay na napabaling kay Angela. Agad ko siyang nilapitan para kargahin. Yes, baby. Matutulog na tayo, okay? Pag-aalo ko sa kanya. Ginamit ko yung pagkakataon para matakasan si Sir Franco. Dumiretso ako sa kwarto ni Angela. At kahit lutang ang isip ko ay nagawa ko pa rin namang patulugin ng bata. Hindi ko alam kung papaano akong nakapunta sa kwarto ko. Napagtanto ko na lamang na nakahiga na ako sa kama ko at nakatitig sa kisame. Habang iniisip ang mainit na halik na pinagsaluhan naming dalawa ni Sir Franco. Franco's point of view. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil nagawa ko ng aminin ang nararamdaman ko para kay Lian. Wala naman akong nakuhang sagot mula sa kanya, kung kaya't hindi ko alam kung ano bang meron sa aming dalawa. Ilang araw pang lumipas at naging abala ako sa aking kumpanya para sa aking nalalapit na party. Hindi ko maiwasang mapangiti habang iniisip na yayayain kong sumama sa akin si Lian papunta sa party. Hindi ko maitatangging mahal ko na nga siya at handa akong ipaalam sa lahat ang tungkol sa nararamdaman ko. Manang, nasan po si Lian? Nakangiting tanong ko nang makauwi ako sa aking bahay. Day off po niya, sir. Sagot ni Manang.
Hindi po ba't nagpaalam siya sa'yo nung isang araw? Dagdag na sabi pa niya. Saka ko lamang naalalang tungkol sa bagay na yon. Sige po manang, salamat. Pupuntahan ko na lang po siya sa bahay nila. Saad ko. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at agad na lumabas ng aking bahay. Nang makasakay ako sa aking kotse, ay mabilis akong nagmaneho papunta sa tinitirhan nila Lian. Malayo pa lamang ay tanaw na tanaw ko na ang isang pamilyar na kotseng nakaparada hindi kalayuan sa bahay nila Lian. Alam ko kung sinong nagmamay-ari nun at hindi ko napigilan ang sarili kong makaramdam ng inis. Huminga ako ng malalim para ikalmang sarili ko bago ako kumatok sa pinto. Gulat na gulat pa si Lian nang makita niya ako matapos niyang buksan ng pinto. Ano pong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong niya. Mukhang may nauna ka ng bisita kaysa sa akin Sambit ko. Hindi ko ho siya pinapunta rito. Bigla na lang din siyang dumating. Paliwanag niya. Don't worry, di naman ako galit. Saad ko. Sir Franco? Alika, pasok ka! Masiglang sambit ni Stella nang makita ako. Napatingin pa ako kay Lian at nang tumango siya saka pa lamang ako naglakad papasok. Naabutan ko si Adam na nakaupo sa sofa. Diretso siyang nakatitig sa akin at may nakakalokong ngisi sa kanyang labi. What are you doing here? Seryosong tanong ko. Iniimbita ko sila sa party ng kumpanya. Mabilis ang sagot niya. What a coincidence. Bala ko ring imbitahan si Lian Ngumisi ako bago naupo sa tabi niya. Sa tingin mo ba, sasama siya sa'yo? Mapang-asar na tanong niya. Bakit hindi na lang siyang tanungin natin? Mayabang na sambit ko. Sakto namang nakabalik niya sa salang magkaibigan. Parehas pa silang nagtataka habang nakatitig sa amin ni Adam. Pero ngumiti lang ako. Matapos ang araw na umamin ako kay Lian, ngayon ko na lang ulit siya nakita at nakasama ng matagal. Kakaibang sayang nararamdaman ko ngayong nasa harapan ko na siya. Lian, may gusto raw itanong tong kaibigan ko sa'yo Biglang sambit ni Adam. Sinamaan ko siya ng tingin ngunit huli ng lahat. Hindi ko na mababawi ang sinabi niya dahil narinig naman na yun ni Lian. Ano po yun? Nagtatakang tanong ni Lian. May party kasi kami sa kumpanya. Gusto sana kitang isama. Diretsyong sagot ko. Sunod-sunod pa akong napalunok nang makaramdam ako ng kakaibang kaba dahil sa mga titig niya. Bakit po ako? Naguguluhang bulalas niya. Wala naman po akong gagawin doon. Besides, hindi rin ako mahilig sa mga party. Dagdag na sabi pa niya. Dahil ikaw ang gusto kong makasama roon. Giit ko. Friend, gusto ka palang makasama Nang aasar na sambit ni Stella. Tinapik pa niya ang tagiliran ng kanyang kaibigan pagkatapos ay bahagyang natawa. Huwag ka nang magpakipot. Dalawang makikisig na lalaki nang nag-aaya sa'yo. Dagdag na biro pa niya. Manahimik ka nga. Singhal ni Lian. Nabaling ang tingin ko kay Adam. Kung ganun ay niyaya mo na rin pala siya. Saad ko. Sa tingin mo ba magpapahuli ako? Nakangising sambit niya. Napangiwi na lang ako bago binalik ang tingin ko kay Lian. Pumapayag ka ba? Muling tanong ko. Saglit siyang natigilan pagkatapos ay mabilis na nag-iwas ng tingin. Kitang-kita ko pang pamumula ng kanyang mukha. Kahit pilit niyang itinatago sa amin yun. Hindi ko napigilang mapangiti. Mas lalo siyang gumaganda kapag nahihiya siya. Kung pwede ko lang siyang makitang palaging ganyan, halos araw-araw sigurong buong araw ko. Huwag kang masyadong ngumiti. Nahahalata ka. Mahinang bulong ni Adam. Kunot noo kong napatingin sa kanya ngunit nagkibit balikat lang siya. Hindi ko na lang siya pinansin at itinuon na lang ang aking atensyon kay Lian at hinintay ang magiging sagot niya. Sige po. Biglang sambit ni Lian. Agad akong napatayo dahil sa labis na tuwa. Really? Wala nang bawian Hindi mapakaling sambit ko. Naks, go my friend! Angil ni Stella sa kanyang kaibigan. Susunduin na lang kita rito, okay? Sambit ko. Natagpuan ko na lang ang sarili kong naglalakad papalapit sa kanya. Bago ko pa mamalayan, niyakap ko na pala siya ng mahigpit. Nang bumitaw ako sa pagkakayakap mula sa kanya, ay bigla ko na lamang siyang hinalikan sa labi.
Saglit lang naman yun pero alam kong nagulat siya. Pati na rin ang iba naming mga kasama. Bakit mo ginawa yun? Wala sa sariling tanong ni Lian. The heck? Mahinang bulong ko. Sunod-sunod akong huminga ng malalim pagkatapos ay bahagyang tumikhim. Kailangan ko na palang umalis. Biglang paalam ko. Dali-dali akong naglakad palabas ng bahay nila. Hindi ko na sila nilingon kahit ilang beses pa silang tumawag sa akin. Hindi ko na rin alam kung bakit bigla ko siyang hinalikan. Pero alam kong hindi ko na mababago yon. Ramdam ko ang matinding init sa aking katawan at mukha dahil sa ginawa ko. Sa kabila nun, ay kakaibang sayang nararamdaman ko. Hanggang sa makauwi ako sa bahay ko ay nakaukit ang ngiti sa aking labi. Kahit nga naliligo ako at nag-aayos ang aking sarili ay hindi nawala ang ngiti ko. Wala akong ibang nasa isip kung hindi ang paghalik ko kay Lian kanina. Wala na akong pakialam sa sasabihin ni Adam kapag nagkita kami ulit. Basta't ang mahalaga ay masaya ako. Lian's point of view. Katulad ng sinabi ni Sir Franco, sinundo nga niya ako sa tinitirhan namin ni Estela. Ang kinagulat ko lang, ngayong gabi na pala yun, hindi man lang niya sinabi. Halos mangarag ako para lamang makapaghanda ng aking sarili. Kahit si Estela ay nagulat din dahil kasama pala siya. Sa unang pagkakataon ay makakapunta ako sa kumpanya ni Sir Franco. Ngayon lang din ako makakapunta sa ganito ka-engranding party at hindi ko maiwasang mamangha sa aking nakikita. Masusi kong sinusuri ang buong paligid. Isa-isang pinagmamasdan ang bawat sulok. Para akong nasa isang kaharian dahil sa aking nakikita. Lian! Ano bang ginagawa mo riyan? Simula ng party! Biglang sigaw ni Stella. Taranta akong naglakad palapit sa kanya. Hindi ko na pinansin ang mga nangyayari dahil abala ako sa pagmamasid sa paligid. Nilibot ko pang paningin ko para hanapin si Sir Franco ngunit hindi ko siya matagpuan. Nasaan si Sir Franco? Kunot noong tanong ko. Hindi mo ba kayang hindi siya makita? Nakangiwing singhal ni Stella. Ganun ka na ba kapatay na patay sa boss mo? Nangaasar na sabi pa niya. Inambahan ko siya ng sampal ngunit tinawanan niya lang ako. Nagulat naman ako nang may biglang kumalabit sa akin at paglingon ko ay mukha ni Sir Adam ang nakita ko. Nakangiti na siya ngunit kapansin-pansin na bahagya siyang nakalayo sa akin. Ayun ang hinahanap mo. Tinuro pa ni Sir Adam ang unahan kung saan merong entablado sa gilid. Pinanood kong maglakad si Sir Franco paakyat sa entablado at papunta sa mic. Kahit sa malayo masasabi kong gwapo pa rin talaga siya. Habang pinagmamasdan ko nga siya, hindi ko mapigilang maalala ang kanyang malambot at matatamis na labi. Tonight, I want to celebrate not just the success of my company. Saglit na tumahimik si Sir Franco. Pagkatapos ay tumingin sa direksyon ko. But also, the girl who stole my heart. You did a great job. Pagpapatuloy na sambit niya. Hindi ko lubos akalain na muli akong iibig. At mas lalong hindi ko lubos akalain na sa isang katulad mo pa. You're different, Lian. Dagdag na sambit niya pa. Para akong nabingay matapos niyang banggitin ang pangalan ko. Hindi ko inaasahang gagawin niya ito. At kahit ang mga taong nasa paligid ay nagulat at naguluhan. Hindi na mapakali ang dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Habang nakatitig ako sa lalaking hindi ko inaasahang magugustuhan ko. Iba ka na talaga, friend! Pabirong saad ni Stella. Pagkatapos ay bahagya akong tinapik sa tagiliran. Hindi ko magawang ituon ang atensyon ko sa aking kaibigan. Ni hindi ko nga magawang alisin ang tingin ko kay Sir Franco. Sa kabila ng matinding kabathian na nararamdaman ko ay mas nangibabaw ang hindi maipaliwanag na saya. Ni minsan na hindi ko naisip na may lalaking gagawa nito sa akin. Yung ipinagsisigawan sa lahat ang pagmamahal niya para sa'yo. Mas lalo namang hindi ko inaasahang katulad ni Sir Franco pa ang makikilala ko. Lian, maaari mo ba akong samahan dito sa unahan? Biglang tanong ni Sir Franco. Nanlaki ang mga mata ko. Nagulat na lang ako nang mapansin kong naglalakad na pala siya palapit sa akin. Ang tingin ng mga tao sa paligid ay natuon sa akin, dahilan para mas lalo kong makaramdam ng kaba. Sinubukan kong ngumiti para pagtakpan ang pag-aalinlangan ko.
Ano bang ginagawa mo, sir? Ang dami-daming tao rito. Inis na singhal ko nang makalapit sa akin si Sir Franco. That's the point, Lian. Handa akong ipaalam sa kanila na gusto kita. Seryosong sagot niya. Huwag kang matakot o mahiya. Wala akong pakialam sa kung ano man ang sasabihin o iisipin nila. Mahal kita. Yun lang ang mahalaga para sa akin. Dagdag na sabi pa niya. Batid kong namumula ng mukha ko dahil sa sinabi niya. Sinabayan pa yun ng nagwawalang tibok ng puso ko. Napakagat na lamang ako sa pang-ibaba kong labi para ipilit ikalma ang aking sarili. Napatitig ako sa kamay niyang nakalahad na pala sa aking harapan. Nagdadalawang isip man na inabot ko rin yon dahilan para umukit ang kakaibang ngiti sa labi ni Sir Franco. Wala rin akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya nang hilahin niya ako papunta sa entablado. You look so beautiful, Lian. You should be confident. Mahinang bulong sa akin ni Sir Franco. Hayaan mong makita nilang natatangi mong ganda. Dagdag na sambit pa niya. Hindi ako sanay sa ganitong eksena, sir. Giit ko. I think you should stop calling me sir. Asik niya. Call me darling instead. Nakangiting sabi pa niya. Mas lalo kong nataranta dahil sa sinabi niyang yon. Habang nakalapit sa bibig niyang mic. Halos lahat tuloy ng tao na nasa paligid ay narinig ang sinabi niya. Mas lalo kong nakaramdam ng init sa aking mukha dahil sa labis na kahihiyan. Uulitin kong sinabi ko, Lian. Gusto kita at mahal kita. Hinawakan niyang isang kamay ko pagkatapos ay hinalikan yon. I'm gonna ask you one thing. Do you love me too? Seryosong sambit pa niya. Nanatili siyang nakatitig sa akin habang hinihintay ang sagot ko. Nang mga sandaling yun ay tanging sa kanya lang nakatuon ang atensyon ko at hindi ko na magawang isipin kung gaano karami ang mga tao sa paligid. Ang pagdagundong ng dibdib ko dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ang kakaibang init na dumadaloy sa buong katawan ko. At ang natatanging kagwapuhan ni Sir Franco na nasa aking harapan. Para akong nasa isang panaginip at ayoko nang magising pa. Yes, wala sa sariling sambit ko. I love you too. Dagdag na sabi ko pa. Mas lumawak ang ngiti sa labi ni Sir Franco. Pagkatapos ay agad akong niyakap ng mahigpit. Umalingaw-ngaw din ang bulungan sa paligid ngunit ang atensyon namin ni Sir Franco ay nakatuon lamang sa isa't isa. I love you so much, Lian. I love you so much. Paulit-ulit na sambit ni Sir Franco. Hindi ko mapigilang mapangiti. Ganito pala sa pakiramdam kapag naririnig mo ang mga salitang yon mula sa taong mahal mo. Para akong kinikiliti at wala akong ibang magawa kung hindi ang mapangiti. I love you too, Franco. Malambing na saad ko. Napapikit na lamang ako nang maramdaman ko ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na hinalikan niya ako pero hindi ko pa rin maiwasang magulat. Malambot pa rin ang labi niya at may kakaibang tamis na dulot. Habang tumatagal ang halikan namin, ay unti-unti akong nawawala sa katinuan. Nagpapasalamat ako dahil naging masaya para sa amin ni Franco ang mga tao sa paligid ng gabing yon. Ang buong akala ko, ang araw na yung din ang naging simula ng masaya at matibay na pagmamahalan namin ni Franco. Hanggang sa tuluyan kaming ikasal at magkaroon ng 2 anak. Hindi ko lubos akalain na aabot sa ganitong buhay ko. Pero nagpapasalamat ako dahil nakilala ko at dumating sa buhay ko ang isang lalaking katulad ni Franco. Siya ang nagsilbing patunay na may lalaki pa ring magmamahal at tatanggap sa akin sa kabila ng kahirapan ko sa buhay. Hindi rin lahat ng tao ay sayaman tumitingin dahil kapag tinamaan ka ng pag-ibig ay hindi mo na ito mapipigilan. Wakas.